Kayo ay hindi na lumalabas sa It's Showtime. Gusto pa rin namin bumalik kahit papano. Baka kailangan nyo kami. Sige Bong, di ba? On air, sinabi ko. Pero honestly, kayo ba meron kayong indecent proposal? Madami naman. Ano ang biggest offer? Yung dalawa, 5 5 million. Laki yun sa 200k lang. Kasi di ba may mga babaeng na-attract sa may asawa na, may anak, kasi daw parang matured na. So yun, mas dumami yung nag-PPM sa akin. Sinasagot? Hindi sasagutin yun. Hindi ko sasagutin yun. Tsaka may sumpahan kami, pagka meron, hindi kami aamin sa isa't isa. Sino yung ano? Gumagawa yung yun. Wala kasi. Pag ito, maybe. Uy, gagi sus, baka napanood doon. Hindi ka ng babae habang kayo ng misis mo? Ay, hindi. Yung unang interview. Yung utang. Parang tanga. Ano ba yun? Punta? Oo nga. Jesus, baka akala. Hindi ko magsabi. Baka akala. Wala. Kasama po natin ngayon ang tatlo sa mga hashtags. Zeus, Kid, at si Nico. Oo. Anyway, so kayo ay hindi na lumalabas sa It's Showtime. Hindi na kayo na-i-invite. Minsan. Ako Wala. minsan, ang huli ko nung sa Girl on Fire, naging hurado ako doon. So siguro pagka kailangan na lang talaga nila. Hindi kayo nagtanong bakit hindi na kami tinatawagan? As a group? Siguro kami, nag-usap-usap kami minsan na pag nakikita-kita kami na parang gusto pa rin namin bumalik kahit papano. Kahit ilan na lang kami, yun na nga pag-usapan namin ni Jesus eh. Siguro kahit 5, try natin i-push. Minsan pag may kausap kami sa Showtime na parang siya sabi namin, baka kailangan nyo kami. Sige Bong, di ba? On air, sinabi ko. Yung huling guest namin nung nagsiyaw kami, sabi ko, kaya Bong, baka kailangan nyo ng dancer. Nanuwiling pa kami nila Jesus, di ba? Mga ganun-ganon. Pero yung syempre, yung mga pagbitaw namin ng ganun, gusto din naman talaga namin bumalik kahit paano. Masaya kasi, masaya. Yung iba nyo pang kasama, si Ronnie, si Jameson, si McCoy, ayan. Unti-unti na nagkakaroon na sila ng sarili-sarili pangalan. Meron bang inggit sa inyo? Wala. Ako, mamot, mini-message ko pa yun si Makoy pag nakikita ko yung acting niya sa Batang Quiapo. Mini-message ko siya, sabi ko, bro, ang galing mo. Proud kami. Ang galing kasi nila. Imagine mo na dati magkakasabay lang kami sa stage, di ba? Tapos makikita mo sila na magagaling umarte. Kaya kami parang nabibilib rin kami sa kanila. Antay lang nila, kaming tatlo. Una-una lang yan. Antay lang nila. Una-una lang. Nakakatawa. Hindi ba sila maiinip sa kahit? Malakas pa naman sila eh. Malakas pa sila mama. Kaya pa mag-antay. Saka ano mas madalas kami magkita-kita. Madalas pa rin kahit. Lagi kami nagkakamustahan kasi iba sa amin, negosyante na, iba nag-aaral, di ba? So, normal, kumustahan kami, wala namang ganun inditan. Okay, so kung wala kayo as a group, ano yung pinagkakabalahan nyo isa-isa? Katulad si Jesus. Ako, yun nga, yung sa business, yung Lekatsu, yan, na-interview rin ako ni Mama O doon. Yun, pagka wala kami mga ganap, doon ako nagpo-focus muna para at least, di ba, merong ibang pinagkakaabalahan. Na ilan na ang branches? Or Ano na ngayon? 56? 70? 56. Parang nakita ko 70. 56 daw. Malapit na mag-Mercury drug. So ayun, be-bless tayo sa business. So ikaw naman, Kid. May negosyo din ako syempre. Yung dati ko pa rin negosyo, nandiyan pa rin. Yung sabon, yung damaan, skincare for men. Then may t-shirt ako, yung illegal. And then nagbebenta ako ng sapatos. Tapos, yun, may perfumes, may bags. And then ngayon, eto, nung parang start ng barangay campaign, tumakbo ako ng bilang kagawad sa amin. Ano nangyari? Wala. Hindi ako sa akin katumingin. Oo nga. Hindi, supportado ako nitong dalawa to. Pumunta tayo. Tsaka si Wilbert, si Jimboy, si Tom, si Dustin. Maraming sumuporta din naman na kaibigan. Siguro medyo dikdikan lang talaga yung laban kasi sa amin this time. Ganun naman kasi, kunyari, pag natalo ka, parang hanap ka ng rason, di ba? Paano ka natalo? Dalawa lang yan. Hindi ka masyado nakapag-prepare or hindi mo pa time. Ganun yung nasa isip ko eh. Siyempre, kung saan ka nagkulang, doon mo titignan. Ikaw, Nico, so may negosyo ka rin? Si wife ko meron. Ako ngayon, Mama Ouch, hindi ako pinalad sa pag-hosting, di ba? Yan yung goal ko nung dati. Pitik-pitik ako movie, mga one-day shoots sa TV5, then ito yung Enrique, yung Big Bird namin, tsaka yung Under Viva nga. Ginawa para ang papa mo. So, yan, nabibigyan ako ng mga project at tsaka ngayon, nakakachamba na ako ng mga lead. At saka bida, di ba? Bida kasi bida na yan, Mama. Ikaw mo naman ganyan galing sa'yo. Hindi sa akin ng Tingnan mo ganun yung upo namin. Hindi ko nakaganyan. Sa kanya. Bida. Leading. Tsaka karelo.
Pero kilala si Nico na parang yung mga post mo, mga may kahalayan, may kapilyuhan. Doon ako ngayon nagpo-focus sa social media kasi, Mamoch, pag nakikita ako ng tao, hindi na ako binabanggit na napanood kita sa TV, napanood kita. Parang nagpapa-picture sila kasi natutuwa sila sa akin sa social media. So, pagka may magte-trending akong video na like, for example, 3 million, 4 million, para akong may lumabas na movie kasi ang dami nagpapa-picture. Even lalaki na natutuwa sila sa akin. Dati puro babae lang eh. So kung nagpapapicture sila sa'yo, so ano yun? Sinasabihan ka ba nila kung portrait or landscape? Hindi naman naman. Sasabihin na 0.5 muna. Lalo sila. Gen Z. Gen Z. Hindi ka na-offend na inutusan ka nilang picture. Hindi! Kasama siya! Kasama kasi siya! Magpapapicture sa kanya. Idol nga ang tawag eh. Idol. Sorry. Hindi. Natutuwa sila. Natutuwa. Kaya pinapalakas ko yung social media. Feeling mo, yung karamihan ng kinikita mo galing doon sa Ay! mga postings. Mga host talaga, hindi ko pagpapalit social media. Ngayon yung kinikita ko sa social media at sa taping, malayo sa social media. What do you mean? Mas mataas sa Ang social bayad media. sa posting ng mga product o nagpapagawa ng content kaysa sa pagtitaping ko. As ako ito, mababa lang per day ko eh. Diba? So, kaya iniingatan ko social media ko talaga. So, iiyak ka pag yan may nag-hack. Oo, host talaga. Palit sa asawa ko yan, no social media pipiliin ko. Oh my God. Pero pera na. Hindi. Ayaw mawala din talaga. Kasi ano ko yan, business. Kumbaga, yan yung negosyo ko. Kaya pinipilit ko mag-upload para wag magsara. So, ikaw naman, Kid, kailan lalagay sa tahimik si Kid? Kami, Nagkaroon ka ng sarili mong pamilya. Ay, wala pa. Malayo pa. Wala pa sa ko talaga, sa utak ko. Hindi ko din iniisip. Siguro, dahil sinuna ko trabaho talaga eh. Trabaho lang. At saka yung mga kababayan niya. Kababayan, mga intuition. Ano tawag na? Constituent. Kasi tatakbo yan eh. Inaalagaan eh. Oo. Salawag. Parang sa lawag. Nagiging Barangay pa rin ako Salawag. sa amin. Aktibo pa rin. Oo. So, have you experienced live-in, ganyan? Naman na-experience ko din. Talaga? Mamatay. Ano nangyari sa'yo? Kwentuhan na. Hindi, syempre, dati, Ah. lalo na nung pasimula ako sa artista, meron ako. May downside din eh, may good and bad din na nangyari. Syempre, una, siguro dahil bata ka pa, yung experience, yung bayad ng bills, kailangan mo kumayad ng kumayad. Ano ba yung iba pang downside? Away, ganyan. Kasi Syempre, doon kayo magkakakilala eh. parang ilang taon na. Oh, Three? how long? Three? 3 years. 3 years? 3 years yun. Parang 16, 17 na ata ako nun. So, Parang hindi gano'n. mo kinaya. Kaya naman, kaso parang nagkakasawaan din eh, di ba? Parang gano'n. Siguro dahil parehas pang mapusok. So, anong lesson ang nadampot mo doon? Huwag Medyo nag-mature ka na. mong mamadaliin talaga. Darating nga yan. Sabi ko nga sa sarili ko na parang hindi ko iniisip pa yung pamilya, darating naman sa time yan. In Hindi mo God's minamadali. time, no. Hindi ko minamadali. Darating at darating yan. Pero honestly, kayo ba, meron kayong nagdi-DM, nagpi-PM sa inyo na nagpapahiwatig, humaharot? Meron pa din mama eh. Meron kasing iba talaga na tao na walang pakialam sa gano'n na kahit may partner ka, may message pa rin. Tapos yung mga message talagang, may yayaan talaga na, Luz, pwede ka bang ano? So ako naman, ginagawa ko, syempre hindi mo na lang i-entertain. Hindi ko re-replyan. Di ba? Sinin mo. Hindi ko rin sila sinisin. Kasi di ba meron yung parang ididiin mo lang, ididiin mo, tapos makikita mo yung message. So pagka gano'n, hindi ko na sinisin, hindi ko na re-replyan. Nangungulit kasi hindi mo pa sinasagot. Oo, meron din. Pero ikaw na lang talaga yung iiwas. Minsan ba may sinagot ka na? Wala lang, bored ka lang. Wala. Simula nung naging kami ni Pauline, wala akong sinagot na iba. Nakakatingin ka sa akin ng diretso. Oo naman. Huli ka. Oo, galing. Magaling. Talaga nakatingin ka. Dapat titingin ka talaga. Eye to eye contact Focus talaga. ka. Sikid kaya. Ikaw, Kid, Ano meron ba? ka bang Hindi, like indecent proposal kayo, ikaw, Kid. Madami naman. Siguro hindi naman nawawala sa atin yan, no? Dati talaga, lalo na yung sa hashtag, di ba? Parang, yung send ko nga, di ba? Siguro ang lakas mo makipagbayuhan, yung mga ganyan. Tapos sa operan. Sinasabi sa'yo. Chat. Siguro ang bango ng mo. Yung mga ganun chat. Tapos mag-offer sila. Kunyari, punta ka dito sa Malate. Bigyan kitang 10K, mag-dinner lang tayo. Mga ganun. Ano ang biggest offer? Dati pa rin siguro. Yung dalawa, 5 $1 million. million. Laki, sa 200k lang. 5. Ako nga rin. Pero walang mangyayari doon, sabi lalabas lang. Hindi sa akin naman kasi Kakain jujuwain ka. Ay, wala. Sa akin walang Jujuwain ka bago I-display ka, gano'n. live-in. Ganyan. Live-in. Yung sa akin, di ba, yung anong 1
100K, pero Hawakan lang daw yung ano. Tatouch lang. Pero Tatouch lang daw. Totoo. nakapants lang ako. Hindi sa loob nakapants lang. Gaganon Sa lang. harap ng pants. Paplantsahin daw. Paplantsahin lang. Kakapain kong buhay. Ay, 100K meron nagsabi sa akin na gano'n. Pero wala, hindi ko rin. Hindi ko kaya eh. Tanga mo, ako Oo. yun. Baka ano naman, wala mawawala sa'yo. yung amay lang. Diba? Hindi, kung pinasok. Pinasok ko, no? So yung mga ganon, hindi kayo nababastusan na binabastos na ako nito Hindi siguro kasi mababastusan ako pagka nireplyan ko tapos may sagot pa siya. Kaya nga ang maganda talaga, hindi mo na talaga entertainin. Hindi mo papansin. Ganun siya eh. Mas lalala pa yung yung mensahe pagka... So ikaw naman, anong encounter mo sa ganyan? Nag-PPM din. Pero amin ko, binubyo ko, pero di ko na-reply. Lalo na ako, alam ng wife ko yung password ng IG ko. Tsaka malasubas si Nico talaga. Hindi ko na- Kahit basher, ano talaga ni Nico. Hindi, yung mga basher na-reply ako, pero yung mga nagkakagusto like, I find it interesting. Yan! So mas maraming bading kesa sa mga babae nag-aalok ng indecent proposal sa iyo. Sa akin sa Becky, hindi masyado. Noon, siguro nung binata ako. Siguro ngayon alam na may asawa ako, hindi na eh. Ang babae pa nga ang mas, nagme-message. Kasi di ba may mga babaeng na-attract sa, may asawa na, may anak, kasi daw parang matured na. So yun, mas dumami yung nag-PPM sa akin. Sinasagot. Hindi ko sasagutin yun. Hindi ko sasagutin yun. Alam nga na asawa ko yung IG ko. Tsaka kahit hindi alam, hindi ko nasagutin. Mga tao. Hindi kanina pa kasi nanguhuli si Mama ko. Ay, hindi ko nasagutin. Sinasagot niya. Hindi. Pero ang maamin ako, binubyo ko talaga kasi mamaya, ano pala yun, nagra-racket sa mga piyesta, pakikisama. Sandali ba? Ba't kayo tumatawa? Wala. Wala, yun nga, hindi ko sasagot. Naniniwala ba kayo sinasabi ni Nico? Pero kay Nico, Alam nila yan, alam nila yan. Si Nico, kilala ko si Balasubas talaga siya. Totoo yan, nag-wish siya na ganyan. Minsan, pag medyo foul nga naman, nagre-reply talaga to. Totoo naman siya sabi niya, bro. Totoo. Ba't kayo tumatawa? wala. Naniniwala ka? Hindi ko na. Oo, naniniwala. Best man ko yan. Best man niya sa kasal. Ewan ko dyan kay Nico. Kasi pwede mo lang siyang di ba? Segundahan. Oo, naniniwala ako kay Nico. Oo, alam niyo yan. Tsaka pag may nagme-message ay sinasabi ko rin sa image kasi ito sa lalaki, ganito yan. Tingnan mo, pinapalo ako. Ganda, no? Ganun talaga lalaki, pinapakita na. Pero hindi namin papalo back yan or ano. Alam naman nila yun. Kahit ko, ganun pa rin eh. Pinapakita niya sa akin, pinapalo ako. Nag-message pa nga. Charis! Ano yun, Charis? Oo. Tama. Hindi mo. Tsaka kung meron di ako amin dito. Vlog mo to eh. Hindi, wala talaga. Kahit patuloy. Wala. Hindi, okay yan. Okay lang. Promise. Nalagpas Ewan ko na. lang. Yung totoo nga? Oo, Mama Ods, hindi talaga. Hindi na ako nanonood ng Bold Mama Ods. Hindi, sumama ko naman yung kwento Hindi mo na ako na. nanonood ng Mama Ods ng Bold, tapos magbababae pa ako. Kwento mo na. Ay, sumama ko lang naman yun eh. Oh. Hindi ba rin tanga? Hindi nga. Kakat naman yan, Mama Ona, pagka Bakit? Hindi, wala talaga. Tsaka alam mo naman noon dati, nung una mo interview sa akin, di ba? Medyo may nagawa akong kasalanan. Wala nun, wala. Itong Wala. plate, itong... Perfect shape ako ngayon. Yung ano ko. Hindi mo ba ito? Ikaw naniniwala? Ano naniniwala ako? Ikaw. Tatawa kasi ako eh. Wala, promise. Pag ito, meron. Hindi ako makamove on sa next question kasi nga. Wala, Mama Ods. Hindi, parehas naman yan. Okay yung dalawa. Okay naman yan. Uy, gagi, sus, baka napanood to. Hindi, wala. Sabihin mo na. Wala! Ano ang sasabihin ko kahit, Mama Ods, kahit nandiyan na sa ako. Kahit di na, babae. Aamin pa ako na... Lalaki na lang. Aamin pa akong namakla. Kesa... namakay ako. Oo. Nasa aamin pa ako dun. Safe ako dun eh. Di ba? Namakla ako. Hindi talaga. Hindi ka ng babae habang kayo ng misis mo. Hindi. Yung unang Nung interview. una. Nauutal yun. Puro tanga. Yun nga yun. Hindi talaga. Naniniwala ka, sus. Sino yung ano? Gumagawa yan yun. Sino ano? Wala. Mula kasi. Wala naman talaga. Tsaka may sumpahan kami. Pagka meron, hindi kami aamin sa isa't isa. Kung saan na sumpaan. Nung kinasal ako nung sabi ko, sumpahan na, takipan tayo. Pinagtatakpan mo siya ngayon. Hindi, kung sakali nga.
Kung saan. Kung sakali lang. Tama na kung sakali. Hindi pa nangyayari. Hindi. Wala. Parang kailan lang Hindi. Wala Mama Ods, promise. Totoo. Ito kasi si Sus. Naaning ka lang yan. Walang niya yan. Lagi kami magkasama niyan. So anyway, naan patuloy yun. Hindi, totoo ano nga. Wala, Mama Ods. Off the record. Wala. Promise, Inom wala. lang Wala talaga. Promise nga, wala. Pwede mo inom tubig. Oh, tiyan ko Wala. ito. Hindi, Sige, alam din ni Kid dyan. Uy, gagi, wala akong alam dyan. Wait lang. Alam din ni Kid dyan. Kahit pag Hindi, lumalabas cut kami. na natin. Kahit pag Sabi mo lumalabas na lang kami. yung mamao. Kwento mo na lang. Yan lang ako. Hindi nga kami nag-aaway. Asawa ko. Sabi mo na lang yung nakaraan. Nakaraan, gagi, wala. May si Kid, alam din niya ni Kid eh. Ano ba? Gagi, hindi. Wala talaga. Promise. Bakit? So kayo, ano? Sabi mo na kasi. Wala nga. Baka kala tuloy nila. Wala. Maayos kami. Baka kala tuloy ni Mama Ods. Wala. Mama Ods. Anaanin ka lang yan. Wala talaga. Sure ka? Sure na sure ako Mama Ods. Tatakot lang yun. Hindi. Wala talaga. Hindi, ano ba nga yun? Ano na ba yun? Kasi, sabihin mo na kasi, Nico. Wala. Promise. Hindi, tinatanong kasi ni Mama ko kung nagloko na daw si Nico. Dati na. May nagawa. Hindi naman nagawa. Noon ba? Sabi ko Sa nung interview pa ni nakaraan. Mama Ods yun eh. Yung mga basketball. Di ba may mga ano yan? May mga drama yan. Pero di ako mukha babae. Di ako mukha babae. Siya na lang depende. Kaya nga, di ba? Kasi baka kasi doon na sundutan ni Mama Ods. Mga racket sa labas ha. Wala talaga. Hotel, work, ayun na. Ba't hindi kayo consistent? Eh, magkakaibigan ka. Hindi ako yun. So, kilala ka na niya. O, kilala ka niya, tapos parang iba yung mukha niya, tapos sa'yo. Nangaaning lang yan, mga odds talaga. Ano pa sabihin? Wala, sus. Wala na, nakakat na. Naka-ano na. Wala, promise. Hindi, tayo lang. Wala talaga, Mama Odds. Wala, no? Para naman iba si Mama O sa atin. Pag meron naman, naamin ako, iyak pa ako dito. Wala, Ang babae kayo, ko pa iiyak. ay gusto yung salin lang, gano'n. Diba? Diba? Matapang pa sila. Mahal mo asawa. Oo. Naniniwala ka mahal niya asawa niya. Matapang. Naniniwala ka mahal niya asawa niya. Oo, naniniwala. Oo, may wala. Ikaw, Sus, Oo. Ano ba yun? Pa? Oo nga. Sus, baka akala. Hindi ko magsabi. Baka akala. Wala. Oo nga. Wala, Mama Odds. Pinaprank ka lang. Hindi ko sumbusin sa totoong alam ko eh. Taga ko rin sa akin. Wala, Mama Odds. Alam ko nga. Pinaprank ka lang namin, Sus. Hindi rin. Hindi rin alam eh. Mamaya umamin yan, mamaya gumawa. Wala. Nakayuko na si kita, ganun na rin eh. Ano sasabi ba nila? Kausap ko kanina si Sus. Tumawag Punta ka. rito. Sabi ko, prank natin si Nico. Wala talaga. Hindi, naniwala naman ako. Pero Ganun Mama O, ganun grabe. ka, ano eh, sigurado eh. Nakakayaw tulbo ako. Ganun Nakakilala confident. namin talaga si Nico talaga as in ano yan, talagang focus lang siya sa family niya. Kung paano niya mapapaganda yung buhay ng pamilya niya. Ganun Siya siya. naman bumawi ah. Bumawi Buti ko magsalita eh. Siyempre. Anong pakiramdam mo kanina? Parang kaibigan ba itong si Jesus? Hindi wala, kaya alam ko, tiwala akong wala naman siyang alam. Kaya mga ano. Tiwala na ako. Meron siya dapat na malaman. Hindi, nawala ka. Oy, hindi na to prank ha. Oh, hindi na. Hindi, tiwala ako na wala naman siyang masasabi sa akin. Oo, the best ni Nico. Hindi, alam ko naman kasi pag magbababae ka, hindi mo ipapakita misis mo sa mga social media. Ay, Tama. Hindi, pero may babae pumapayag. Kahit may partner rin lalaki. Oo. Depende na rin sa'yo yan. Si Kid napatayo eh. Napatayo si Kid eh. 15 years ako nanahimik. Kanta ka na. Kanta ka. Kanta ka na. So anyway, pinawisan. 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 Bigyan mo ka ng stick ko to si Nico. Sira ulo. So ito sa pelikulang para kang papa mo. Bakit para kang papa mo? Alam mo, Mama Odds, sa totoo lang, no? Nahirapan din akong kung bakit Explain. para kang papa mo.
Pero kasi na pag ano ko, pareho kaming mapagmahal ng papa ko. Kasi ang bida dito si Sir Mark Anthony Fernandez. So syempre ako yung anak. So kaya para kang papa mo. So siguro iniisip meron ko kang doon ugali. yung pagiging sacrifice. Papapagmahal. Hindi ba kasi porket pag sinabi mong para kang mama mo, para kang papa mo, lagi physical appearance eh. Minsan nandyan yung ano yung kaugali mo siya. Kahit babae o lalaki kayo. Ako nga dito is LGBT part ako, di ba? Ang tatay ko tigasin. So ina-expect nila dapat ang anak ng lalaki tigasin din. Which is hindi. Malambot ako dito. Pero yung pagmamahal namin sa isa't isa strong. Para kami iisa. Ganun siya. Kaya maraming makaka-relate dito. Siguro kasi dun sa kwento, gagawin lahat ng anak para sa tatay, gagawin lahat ng tatay para sa anak. Ganun siya, nakikita ko yung ginawa namin. Kasi wala kaming nanay dito eh. Ang naging nanay namin. Lahat mga nabuntis lang nila eh. Pero hindi umappear yung nanay. Parang binigay na. Binigay lang. Nung sanggol pa kami. Yung sanggol, Si Nanay Ruiz, si Tita Ru. Tita Ruby. Tita Ang Ruby nanay-nanayan namin. Siya lang ang nag-iisang babae dito sa movie. Yung sakripisyo ng tatay, tapos ginagawa rin namin mga anak, parang binabalik namin kung ano yung sacrifice na ginawa nila. Si Kid na alala ko, dahil naikwento na rin naman ni Kid na yung daddy niya nakulong. Kumusta na siya ngayon? Laya na. Yun! Wow! Kita na namin. Nung September 8 or 8-7, ganyan nakalaya na siya. So, ilang taon din siya dun sa 3. loob? Okay, so ano yung difference ng tatay mo nung hindi pa siya nakulong at ngayon nakalaya na siya? Malaki. Parang yung mismong araw ng laya niya, nasa Iloilo pa ako. Nasa racket ka. Oo. Kinabukasan pa ako uwi. So, nakita ko sa kanya agad na parang yung isang linggo, maaga gumigising, lagi nagluluto. Madasal siya ngayon. Iba yung iba. Kasi hindi pwede yung ugali niya before, tapos pagpasok mo ng kulungan, ganun ang ugali mo, tigasing kasi hindi pwede. Kasi sa kulungan, pa rin dyan. Kailangan may mag-exercise kayo tuwing umaga, may dasal, may countings yan. Parang may routine. routine talaga. Parang 5 a.m. gising na kayo. So, nadala niya yun sa bahay. Tapos naging malinis siya. Tapos, siya yun sa lugar eh. Kunyari, eto parang masikip na, di ba? Siya hindi, naluluwagan siya dyan. Uy, ano mo na yan? Medyo usog mo doon. Medyo, naging parang umaayos siya sa bahay. Anong kaso ba't nakulong? Drugs yun eh. So ngayon, wala na talaga. Lagi kaming tandem ngayon. Support siya sa yung kampanya si Kid talaga. Everyday. 6 a.m. hanggang 12 a.m. ng gabi. Lagi kami magkasama. Tapos gising 6 a.m. Nag-house to house din siya. Hanggang ngayon, gano'n kami. Gusto niya ka sumama ngayon eh. Sabi ko, hindi, nagmamadali ako. Lagi ko na siya sinasama. Kunwari, may racket sa Batangas, sinasama ko siya. Gano'n. Tapos ngayon, mag-negosyo kami. Ang negosyo namin, Lekatsu. Iyanong ko siya ng Lekatsu ni Zeus. Para may ginagawa. Siya. So, malaking bagay talaga yung nangyari na nandun sa loob ng tatay. Parang siya eh, blessing in disguise ba tawag siya gano'n? Kasi tumino siya eh, di ba? Tumino siya eh. Biglang, di ba, hindi mo naman akalain na loko-loko, tas nakulong. Parang unang instinct ng isang tao, parang nakakaawa. Atay mo yung ganito, ganyan. Pero nung lumabas yung resulta, magugulat ka eh. Okay, laki na pinagbago. Mabuti na nga siguro na na-experience niya rin yun, di ba? Kayo naman sa tatay ninyo. Hindi kami okay tatay. Kahit mapanood niya to. Bakit? Wala. Ayun ang hindi ko na kayang i-share kasi siyempre. Pero hindi kami okay. Tagal na. So kung hindi kayo okay, hindi mo ginagawa ng parang maging okay Gumawa. Ilang beses mamouch yung alam mo lang. Pero hinarang? Wala, hindi effort. Ako yung lagi nag-effort kasi nga sabi ng wife ko baka ikaw hinihintay ni Lord na mag-effort para maayos yung family mo sa Bulacan. Ginagawa ko pero bumabalik din sa dati hanggang sabi ko sobrang toxic na hindi ko na kaya. Hindi na lang ako uwi sa amin. Parang sabi ko tanggap ko na 3 lang tayo. Kasi kada umuwi ako dun hindi na kinakaya ng damdamin ko yung toxic. Yung beses na mamouch. Kaya hindi na ako umuwi sa amin. Tagal na. Sa tatay mo lang? Kahit yung bukong side lang. Sa mom mo? Mami ko nasa London na nakakatira yun. Madalo so na lang. mga kapatid? Sa father side ko. Kaya nung sa para kang papa mo, nahirapan ako kasi di ba pag iyakan, kakarga ka, isipin. Hindi ko mai-relate kasi hindi nga may okay. Di ba yung pag niyayakap ko si Tatay Mark Anthony ko dito. Parang yun ang wala sa akin pagmamahal ng parang sanay na ako na wala sila. Parang sanay na ako na di umuwi. Na ang family ko lang ito, sa bahay namin, wife ko parang okay na kami ng ganito. So sa sitwasyon yun ng tatay mo, happy ka? Or okay ka na? Wala, sumukay na ako. Hindi ko na kaya talaga na ayusin ko. Ikaw naman, Sus. Ako sa papa ko naman, proud na proud sa akin yun. Tsaka kahit saan ako pumunta, lagi niya akong sinasamahan sa show, kung saan man. Ngayon nga ito, katabi ko siya eh.
Hindi, nasa langit na kasi si Papa. Kaya, ayun, alam ko na lagi niya kami binabantayan. At proud na proud sa akin yun. Nung nabubuhay pa siya talagang wala yung show na hindi siya nanood. Ano yung natutunan mo sa buhay bilang ama? Mama Ulf, napakasimple lang. Kaya ka nagsasacrifice sa anak mo, kaya mo minamahal yung anak mo, kasi mahal mo siya. Hindi dahil investment mo siya. Hindi ka naghahanap ng kapalit. Yan yung tinatawag natin unconditional love. Hindi dahil sa alagahan ko to kasi pag ito naging doktor, yayaman ako. Mali yun. Kaya mo siya binuhay, kaya mo siya pinanganak, kasi mahal mo siya. At yun ang binibigay ng anak mo sukli sa'yo, yung saya. Hindi dahil may kapalit. Kasi pag nangangad ka ng kapalit, hindi pure love yung, hindi pure intention. Yun lang yun. Ba't ka naiiyak? Based on experience Diba? So dapat, kasi ako sana ako ganun Parang yung sinasabi sa'yo, mahal na mahal kita anak, hindi ako nanghihingi ng kapalit. Diba? Tulungan niya ako hindi paglaki. Yun, dapat ganun. Huwag mong sasabihin nga, kung di dahil sa akin, hindi ka papanganak. Hindi. Di man sinabi ng bata na ikaw dapat tatay ko. Kung paano kung namili yun. Baka si Elon mas pinili nun, di ba? Yun, gets mo? Parang binuhay niyo ako, hindi naman sinabi ng bata na panganak niyo ako. So yun, dapat pagka naging tatay tayo, unconditional love talaga. Mahal natin yung mga anak natin dahil mahal natin sila. Hindi dahil investment sila. O hindi dahil sa pagtanda ko, may kapalit kang hihingi. Para sa akin, kahit anong mangyari, kadugo mo kasi, sabi nga nila, di ba, blood is always thicker than the water. Before, ganyan din ako kay Nico. Di ba, yung sa huling interview natin, galit ako sobra. Malalim talaga ang galit ko sa tatay ko. Pero siguro, hindi pa oras or depende kay Nico kung sumuko siya, di ba, ganyan. Pero ako kasi, lagi akong mahanap ng rason. Kumbaga, nag-a-adjust ako sa kanila, sa taong mahal ko. Di ba, kung paano kanila matatanggap or paano mo sila tatanggapin. So, kahit anong mangyari, pamilya talaga. Ayun din nung pandemic ko rin kasi naisip na kami lang magkakasama Dating away kami ngayon. Solid na solid kami ngayon. Kasi natuwa ako sa kwento din sa akin ni Jesus nung nasa racket tayo, no? Sila kahit anong pinagdaanan nila sa buhay, solid sila. Walang makain, walang matulugan. Binagsakan ng 100 problema pero solid. Gusto ko ganun kami. Kaya proud ako sa dalawang to. Mahal ko tong dalawang to.